At yun nga mga agulong, may another customer na naman po tayo rito. Magtatahi po tayo ng sidewall ng gulong. Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa new followers ko, sa old followers ko po dyan, sa top fan, sa mga nag-share ng aking upload. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. Let's go mga kagulong! Pagbukas ko pa lang po ng shop, may nakaabang na po na 4 wheels dyan. Isang Innova po ito. Ang gulong niya po ay Yokohama. Stock tire pa po yan ng Innova. Lagyan muna natin ng marking para makita nyo mga kagulong. Ang gagawin ko rito mga agulong, tanggalin muna natin dito sa kanyang rim. May nakapagsabi sa comment section sa akin, nung una po tayong nagtahi. Hindi lang po una yon, pangalawa ko na pong upload yon. Sa pagkakataong ito, tatlong ganito na po ang ginagawa natin. At lagyan muna natin to ng groove mga agulong, yung pinakabutas niya, para mamaya maganda po ang paglalagay natin ng gum dyan. At para sa paglalagay natin ng gum, hindi po siya uumbok or bubukol. Sa pagtatahi ng mga ganito mga agulong, kailangan mo lang talaga lagyan ng pinakakanal yan para maganda po ang finished product ng ating gagawin. Make sure lang po, wag nyo pong sobrahan na tanggalan ng mga gilid. Baka naman po hindi na maganda ang magiging kalabasan ng ating gagawin. Ano po, kung ano po yun. Shoutout sa iyo Idol, Prince Yates, Carpo, or pinakakanal ng shoutout nga rin po kay Judy Debs na ating idol na top fan. Na parang sinulid po yun, ay nabalian na po siya ng isang ply. Nylon po ang mga gilid nito mga kagulong. Ang ginawa po natin dyan, nilinis po natin yan, binaping po natin para mamaya pag nagpahid po tayo ng gum na may gasolina, ay kakapit po rito sa makinis na area. At para pag kumalat po ang ating gum dyan mamaya, ay kapit na kapit po yan. Kasi malinis po at talagang makinis. Dapat ang pagbabap nyo dyan. Sabayan natin ng paglilinis uli ng gasolina, at lagyan natin ng pang mano-mano na paglilinis para yung mga excess na pinagbapan natin ay talagang sure na matatanggal. Ito po, tatahiin na po natin yan. Yung tools ko ng pangtahi dyan mga agulong, DIY ko lang po yan. Sa mga marunong magtahi nito mga agulong, alam naman nila ito kung paano gawin. Ito po ay para sa hindi pa po nakaka-repair, itong video na ito ay para sa po sa'yo ito. Ang pagtatahi lamang dyan ay para kang nagtatahi lamang ng sapatos. Ang gamit ko naman po dyang sinulid, isang flexible po yan, nababanat po yan. Hindi po siya pagkabanat ay napapatid agad. Ilang tahi na nga po ang nagawa natin dyan mga agulong. Ang ginawa lang po talaga natin dyan ay tinahi po yan. Para sure yung pinagbutasan, hindi po siya uumbok. Pag ordinary lang po kasi ang gagawin natin dyan, kahit yung loob, lalagyan mo ng gum na may ply, bubukol po dito sa labas. Kaya po nagtatahi po tayo para make sure natin na ang butas ng sidewall ng gulong ay hindi po siya bumuka. Sa pangalawa nating video, may nag-comment po sa akin doon, nilagyan ko raw pa ng maraming butas. Hindi po raw maganda yon. Ano po ang hindi maganda dyan? Mas maganda po yan dahil po yan ang pagtatahi natin dyan ay napakatibay po niyan. Kesa yung sinasabi mo kagulong na hindi na kahit tahiin, yung proseso lang ay gum lang ay hindi bubukol. Hindi po ako naniniwala dahil matagal na po tayong nagre-repair nito. Sa truck po mga agulong, nag-repair po tayo niyan. Kung napapansin nyo sa unang video ko, noon pa, may truck po tayong customer, nagtahi po tayo ng gilid ng gulong. Hanggang ngayon, ginagamit pa po. Dumako naman po tayo rito, mga agulong. Yung nilagay ko po dyan, gum po yan, tinunaw ng gasolina. Opo, natutunaw po ang gum sa gasolina. Para po magkaroon ng pagkapit, itong mga area na ito na kakalatan ng gum na ilalagay natin. Ito naman po ang ilalagay natin ng gum, gumupit lang po ko niya ng pahaba at yung pinakamalalim na area ay nilalagyan po natin ng gum. Yung ibang nakikita ko rito mga agulong, diretsong square na gum lamang. Pero sa akin yung pinakakanal po na pinagruban natin or tinanggalan natin ng kantuan, doon lang po ako naglagay ng gum. At doon na rin po sa pinagtahian niya. Tuluyan na nga po nating iipit ito sa plansa mga agulong. Mga ilang ano lang po yan, mga 1 minuto or 1.5 minutes ay luto na po yan mga kagulong.
Tara, kape muna tayo dahil maaga pa po, magkakape muna tayo. Ang plansa ko po ay hindi po automatic, manual po yan. Dito mga agulong, tanggalin na nga po natin kung gaano kaganda ang ating ginawa dyan. Kung mapapansin nyo mga agulong, napakaganda at kapit na kapit po ang pinakagam dyan. Dahil naglagay po tayo ng tinunaw na gasolina na may gum, tapos yung katamtaman lang yung gum na nilagay natin. Dito mga agulong, nakita nyo po kanina, yung kulay puti na nylon, ay yung ay napatid na ply niya. Ang gagawin naman natin dyan, nilinis uli natin yung loob at lalagyan uli natin ng gum. Tapos nilagyan po uli natin ng gum with ply. Saan ka pa dyan po? Tinahina po at may gum with ply pa. Napakatibay po niyan, tsaka safe po gamitin yan. Dahil ang kailangan lang naman natin, huwag maglaro yung pinakabutas. Kasi pagdating sa mga gilid ng sidewall ng mga gulong natin, mapatruck man yan, motor man yan, naglalaro po yan, nagbabounce. Ito na po ang finished product ng ating ginawa. Napakakinis po at napakaganda ang pagkakaluto nito. Yung kakaibang kulay na yan sa gitna, yung po ay ply na nilagay na atin. Tuluyan na nga po natin lagay ito sa cream ng ating customer para makaalis na po ito. Silipin din natin kung gaano kaganda at kung bubukol ito. Hanginan na nga po natin mga agulong. Makikita nyo mga agulong kung safe ba or hindi. Kasi tignan nyo, pantay na pantay po siya. Kung mapapansin nyo, napakakinis at hindi po umumbok or nagkaroon ng air pocket yung pinakahiwa ng butas ng gulong na ito. Tinesting na nga po natin yan ng tubig na may sabon para makita natin kung success po ba ang ating pagre-repair dyan ng gulong na pahiwa ang butas. Success po yan mga agulong, ilalagay naman po natin dito sa harapan ng sasakyan ng Innova. Kung umabot ka man dito sa video na ito, maraming salamat po sa iyo kagulong sa pananatili sa aking upload. Tuluyan na nga po natin na ilagay lahat ng nut dyan. Higpitan natin to mga agulong para make sure natin na hindi po matanggal ang pinaka rim ng kanyang sasakyan. Hanggang dito na lang.